Magandang umaga muli mga kapatid. Yung pong mga nagkaroon po ng 2 araw na pag-aaral nung Wednesday at Thursday na po. Marami mga aral galing sa iba't ibang bahagi ng Luzon. May mga class supposed to be na i-distribute sa mga nag-attend. Kaya nakalimutan i-distribute eh. Sa bilis na mga pangyayari. So, handa po yung mga clat na dapat sana po na-distribute. Gusto niyo kumuha, sa atin, binigay na sa atin yun. Meron po yung mga maliliit. Meron po may mga klase. Meron pang CD. Kaya wala natin gumagamit ng CD. So tayo po dumako na po sa ating yung Matthew walang age, ano? Makikita po natin sa panahon po natin ngayon. At sa panahon natin ngayon, kahit ang panahon ng Panginoon, sinasabi na niya, hindi marami ang maliligtas kanya. Para sa ating Panginoon, sabihin ngayon, yun ay isang bagay na hindi maganda sa kanya. Dahil layunin ng kanyang Ama at ng ating Panginoon, pati Espiritu Santo, ay maligtas ang lahat ng mga tao. Yan ang gusto nila eh. Yan ang pagnanasa ng Diyos. Wala sa kinikilingan sa mga tao. Gusto niya lahat ng kanyang mga nilalang ay maliligtas. Dito po sa unang Timoteo, 2 kabanata. Dito po sa 4. Ito'y mabuti at kaya-aya sa panangin ng Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais desires all men. Nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, ang gusto ng Diyos lahat maligtas. Hindi sa katulad ng iba na meron daw mga itinalaga ng Diyos na maliligtas at hindi totoo yun. Ang gusto ng Diyos lahat maligtas. Unfortunately, hindi maraming mga tao maliligtas. Masaya po natin. Tingnan niyo yung illustration po dito, no? Doon sa pagpatungo sa pagkapahamak, mas maraming tao pupunta doon. Isa lang yung natutungo siya pumunta sa buhay, di ba? Kakaunti lang. Ayun sinabi ng Panginoon, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Marami pong pupunta doon eh. On the other hand, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Kakaunti lang, hindi sa mahirap siyang hanapin. Nasa Biblia eh. Isahin mo lang. Ito'y mahirap tanggapin ng tao. So tingnan, napakarami, mahina natay, napakarami ng pupunta doon sa kapahamakan. Kakaunti lang kanya pupunta sa buhay na walang hanggan. Kung ang titignan po natin ay matinong pag-iisip, bakit gusto mo pumunta sa kapahamakan? Di ba dapat sa matinong kaisipan, pupunta nga sa ikabubuti mo? Di ba yan ang matinong kaisipan? Bakit marami ang pupunta sa kapahamakan? So bakit marami ang mga tao ang hindi maliligtas? Marami sa mga tao, iniisip nila, sila po ay hindi nawala. They are not lost. Okay lang po kanya, I'm not lost. Ba't kailangan maligtas? Ang necessary implication ng kaligtasan ng ating kaluluwa ay kay nagkasala. Hindi mo iniisip na nagkasala ka, bakit mo iisipin na ikaw ay kailangan maligtas? Sa mga tao, lahat ng mga tao, iniisip nila, sila ay maliligtas. Lahat ng tao iniisip nila yun. Bakit? Pag namatay yung tao, bigla siya nagiging mabuti. R.I.P. Rest in peace. Sumalangit tao kaluluwa mo. Lahat ng tao gusto nila yun. Unfortunately, hindi totoo yun. Kaya hindi nila gusto maligtas dahil meron silang kaisipan
na okay lang sila. Eh kung alam mo na yung delikado, ba't hindi ka magsumikap na hindi sa sarili mo? Ang nag-iisip ng iba, wala namang ginagawa masama. Para ako ay maparusahan kanina. I'm too good to be lost. Ang problema niya, kahit ikaw ng pinakamabuting tao sa mundo, hindi ka pa rin maliligtas. Tignan po na sa Acts chapter 10, verse 1 and 2. Ito po si Cornelius. Pag tinignan po natin yung gano'n sa kanya, pagpapakilala, ay bakit pa siya kailangan maligtas? Isipin po natin. Napakabuting tao nitong tao ito. Masahin natin. Sa Caesarea ay may isang lalaki ng pangalan Cornelio, isang centurion na tinatawag na punotong Italiano. Minsan nag-iisip ako, hindi kaya ito yung centurion na nakita niya ang mga pangyayari na namatay sa Kristo? Posible, pwede tayo tiyak. Pareho sila centurion. Isang tao masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Kasama ng kanyang bunsang bahayan, naglilibos ng marami, at lagi nang nanalangin sa Diyos, pwede siya ligtas. Kailangan pa rin niya mapakinggan ng Ebanghelyo para siya maligtas. So paisipin natin, wala namang ginagawa masama, ba't ako kailangan maligtas? O kaya, iniisip nila, okay naman ako eh. I'm safe. Bakit naman ako maghahanap ng paraan para sa sarili ko kanya? Kaya pag hindi mo iniisip na ikaw ay napapariwala, eh bakit mo isipin na kailangan maligtas sa sarili mo? Parang kung wala ka naman sakit, bakit pupunta sa ospital? So, sabihin, minsan, ito ang dahilan, bakit yung mga tao ayaw na makinig, ayaw na maligtas. Wala naman ang problema kanya, ba't ang maliligtas? Isip nila, ang Diyos mabuti yan, ba't ang parusahan kanila? Yung kaisipan ng tao na gano'n. Kaya wala silang effort na ligtas silang sarili nila, mga kapatid. Tingnan nyo, nung dumating ang Espiritu Santo sa Pentecost, sa pamagitan ng mga apostol, anong isa sa mga gagawin niya? Isahin natin sa John 16:8-9. At pagdating niya, ang Espiritu Santo, kanyang susumbatan ng sanglibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa katulan. Baka sila susumbatan. Nagkasala sila eh. Pinatay nila ng Diyos, di ba? Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. So, ang unang ginawa, gagawin ng Espiritu Santo sa Pentecost, anong sinabi ng mga apostol? Nagkasala kayo, pinapan nyo, anak ng Diyos, kanila. Kaya nag-isip yung mga kausap ng mga apostol, ano gagawin namin? Kanila. Pero as far na iniisip mo na kay safe, bakit ka nga naman mag-aanap ng paraan palit sa sarili mo? Hindi naman iniisip na yung nasa kapahamakan. So, umisa ng mga tao, yung nila maligtas, dahil iniisip nila, safe naman ako eh. Wala naman ako sa kapahamakan. Pero hindi totoo yun, dahil lahat ng tao ay nagkasala. Yung iba, hindi sila maliligtas dahil hindi sila naniniwala. O po, bilang isang mangaral, nakita na namin ng iba't ibang kulay ng mga tao na kinakausap namin. Ayaw na lang maniwala. Kahit anong klaseng pagpapaliwanag. Ayaw na lang maniwala. Hindi nila binibigyan ng halaga yung sinasabi ng Diyos. Dito po sa isang talinhaga, ano po, yung binisik, nagwasik, nagkasik. May naglanding doon sa daanan. Sa daan. Eh, siyempre, wala namang lupa yun. Ito ang kahulugan, no? Hindi ito interesado na sumampalataya sa salita ng Diyos. Those by the wayside are the ones who hear. Then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Hindi interesado. Naralam mo siya, hindi interesado. So itong kinawa ng diablo salita, talinaga yun. In other words, hindi mo tinanggap eh, hindi ka sumampalataya. So, hindi ka sasampalataya, ba't ka maliligtas? Hindi mo pinansin. Hindi binigyan ng atensyon sa salita ng Diyos. Hindi ka maliligtas. In other words, pag itinuturo sa atin ang salita ng Diyos, kailangan mong pansinin, bigyan mo sa atensyon dahil ito ay para sa ating kaligtasan. Pag hindi ka sumang naniwala, wala na magagawa ang Diyos sa'yo. Hindi ka naniniwala sa sinasabi niya, anong gagawin niya?
Kumbaga, meron tayong anak ng tigas ang ulo. Sinabihan mo siya, ayaw na maniwala, ano gagawa mo? Pabayaan mo na lang sa maparampahamak, wala na magagawa. Hindi tayo sumampalataya sa salita ng Diyos na ibigay niya sa atin para tayo maligtas. Hindi tayo maliligtas. Ayaw mo eh. Hindi tayo naniniwala. Siyempre, ano mangyayari sa atin? Hindi ka naniniwala. Pagka hindi tayo naniniwala, wala tayong pananampalataya sa Diyos, sa Kanyang salita. Wala na tayong pag-asa. Dead end na yun. Wala tayong magagawa. Pati ang Diyos, wala na magagawa sa atin. Kumbaga, may sakit ka, binigyan ka ng gamot ng doktor, ayaw mong inumin, ano gagawin ng doktor sa'yo? Mahala ka lang, ayaw mong inom ng gamot, ganyan. Mapapahamak ka, di ba? Sa Mark 16:16, sino yung maliligtas? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ganyan. Paano kung sumasampalataya? Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, pag hindi tayo sumampalataya, definitely parurusahan tayo ng Diyos. Hindi tayo naniwala, anong gagawin tayo? Mapaparusahan tayo, di ba? O sabi niya, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Yun ang expectation na dapat kong intahin pag hindi ka sumampalataya. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa Diyos na buhay. Sabi sa Hebrews chapter 10. Pag hindi tayo sumampalataya, ayun na mangyayari sa atin. Hindi tayo maliligtas. Sa Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Pag hindi tayo naniniwala sa sinasabi ng Diyos, hindi tayo maaari maging kalugod-lugod sa Kanya. For he who comes to God must believe that He is. Kailangan natin siya kilalanin kung sino siya. Sino ang Diyos? And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Siya po ang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong naghahanap sa Kanya. Paano hindi tayo sumampalataya? Hindi tayo, wala tayong gantimpala. Dahil hindi tayo sumampalataya. Hindi kanya pwedeng iligtas. Ang Diyos po ay fair. Wala siyang kinikilingan. Sa John chapter 8 verse 24, therefore I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am, yun po sa original na Greek, wala yung he. I am lang. That I am, you will die in your sins. Kung di tayo sumampalataya, nasyaga. Ito may nagpapakita na sa Diyos. Ginamit po sa litang I am sa Old Testament. Ang sabi ni Moises, sino sasabihin ko na nagsugo sa akin kanya? Sabihin mo, ako nga nagsugo sa iyo kanya. Yung po sa litang I am, absolute yun sa Diyos. Ang ibig sabihin niyan, I will eternally exist. Ako palagi humihiro kanya. Yun ang ibig sabihin, no? Tayo, I am, pero later on, I was. You was. Patay na siya. I am ngayon. Later on, sasabihin ng mga tao, you was. Patay na siya. Wala na siya. Pero Diyos palagi siyang I am. So, pag hindi tayo naniwala sa ating Panginoon, mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Kung hindi tayo maniniwala kung sino siya, mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. So, marami mga tao ang hindi maliligtas dahil hindi sila naniniwala sa sinasabi ng Diyos. So, mapaparusahan sila mga puti. May mga relihiyong na naniniwala, maliligtas sila sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Wala lang ang dapat gawin. Kanya, ginawa ng Panginoon ng lahat ng mga bagay, sasampalataya lang ako, ligtas na ako kanila. Hindi rin po totoo yun. Pag ganyan ang ating paniniwala, hindi tayo maliligtas. Sabi sa James chapter 2 verse 24, you see then that a man is justified or made just, sabihin, ginawang matuwid, by works and not by faith only. Ito lang po ang kauna-una pagkakataon sa Biblia na mapapasa natin yung magkatagang faith only. For as the body without the spirit is dead, yun po ang kalagayan ng taong namatay. Iniiwan na ng spirito yung katawan. So, patay na yung katawan. So, faith without works is dead also. Ang ibig sabihin ng works, obedience. Pag hindi tayo sumunod, kahit may pananampalataya ka pa, na sinasabi mo, allegedly,
Kapag pananampalataya, hindi ka maliligtas. So, di tayo maliligtas sa kaisipan na basta naniniwala, kaligtas ka na. Meron kang gagawin. Para mapatunayan mo may pananampalataya. Yung mga nagpapako sa krus sa ating Panginoon at napatunayan nila na sila ay nagkasal. Ano sabi nila? Mga Ginoo, mga kapatid, anong gagawin namin? Hindi ba sila sumampalataya? Sumampalataya, kaya nasaktan ang puso nila. They were guilty dahil pinatay nila ang Panginoon. Naniniwala sila doon. Namahal si Pedro. What shall we do, right? So di tayo pwede maligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi pwede yun. Si Noah ay naligtas dahil siya'y tumalima sa sinabi ng Diyos. Obedient faith. Hindi lang siya, gumawa ka ng daong, opo, Panginoon, tapos wala na siya ginawa. Hindi, sumunod siya. Tingnan natin. By faith, Noah, being divinely warned of things that he had seen. Hindi, wala pang baha, wala pang ulan. Walang baha, walang ulan. Sabi ng Diyos, gumawa ka ng daong, ay moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Bakit siya naging matuwid sa harapan ng Diyos? At siya ililigtas ng Diyos? Dahil sumunod siya. Hindi naman galing sa kaisipan niya yung daong eh. Sinabi sa Genesis 6:14, sabi ng Diyos, make an ark of gopher wood. Kanya eh. Inutusan siya ng Diyos. At naniwala siya sa sinabi ng Diyos, nagugunawin niya ang buong sanglibutan sa pamagitan ng baha. Naniwala siya doon. Ala pa siya nakikitang baha, ala siya nakikitang ulan. Ang gumawa siya ng daong. Sisipin niyo ang kalagayan ni Noah sa panahon na yun. Bumalik tayo Noah sa panahon na yun. Gumagawa siya ng daong, walang ulan, walang baha. Anong tingin sa ilang tao? Nawala na sa isip si Noah. Ngayon, tingnan mo. Gumagawa siya ng wala namang ulan, walang baha. Kanila. Eh bakit niya ginawa yun? Dahil sa pananampalataya sa Diyos. Sumunod siya sa sinasabi ng Diyos. Walang labis, walang kulang ang pagsunod ni Noah. Ang pagsunod ay mahalaga. Kailangan tayong sumunod. Wala tayong magagawa. Dahil mismong Panginoon, na hindi naman kailangan sumunod, ay sumunod. Yun po ang implication ng though he was a son. Siya'y anak ng Diyos. Siya'y kapantay ng Diyos. Bakit siya susunod? Pero sumunod siya, di ba? Yet to learn obedience by the things which he suffered. Kaya kung tayo po ay nagkakaroon sa kapigatihan, kahirapan, dahil tayo mag-Christian, huwag tayo magtaka. Sabi na, yung Panginoon, walang naging ganun eh. Siya'y napighati, siya'y nahirapan, siya'y namatay. And then in perspective, in other words, nagawa niya dapat niyang gawin, he became the author of eternal salvation to all who obey Him. Ganyan. Wala naman pala ng palataya niya. Wala. By necessary inference, kaya ikaw ay susunod dahil kayo naniniwala. Di ba mga kapatid? Kung babalik na rin mo yun, ikay sasampalataya, ikay susunod. Dahil hindi ka sumasampalataya kung hindi ka susunod. So di tayo, yung ibang mga tao, hindi sila maniligtas dahil naniniwala sila. Pag sumampalataya, nalaligtas ka na. Hindi tinuro ng Biblia kahit kailan. Ang pananampalataya ay sumusunod. Ito po majority ng problema ng sanglibutan. Mahal, gusto nila kasalanan. Kasi kasalanan, hindi kanya sasabihin, masamang tao ka, hindi sasabihin nyo. Sasabihin niya, gawin mo maganda yun eh. Pabayaan mo sinasabi ng tao, gawin mo maganda yan. Pero problema, yung kagandahan ng kasalanan ay nawawala. Pag nagawa mo na yung kasalanan, doon mo nalaman kung gano'n kapakit ng kasalanan. Di ba? Pero despite na gano'n, ang sanglibutan, iniibig nila yung kasalanan. Majority ng mga tao, hindi naman sila nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Sila nabubuhay sa kalooban ng sanglibutan. Lalo sa panahon natin ngayon, pag binuksan mo yung channel 2, makikita mo sa Vice ganda. Kung meron lang akong barba, baraling ko siya. Siya sa takinang sinungaling. Pag hinalis mo yung ano niya, pinungan, nakalbong tao yan.
Eh, hindi siya bahagi. Dito po sa mga talata. And this is the condemnation. Bakit ka parusahan ng Diyos? That the light has come into the world. At ang iniwanag na dapat sa kalimutan ay ating Panginoon. Kasama ng kanyang katotohanan. And men love darkness rather than light. Bakit sinabi yun? Bakit mo sasabihin yun? Because their deeds were evil. Ang ginagawa mo ay masama, iniibig mo yung kadiliman kaysa sa liwanag. Otherwise, hindi magagawin yun. So, binamahal lang sa limutan o iniibig lang sa limutan ng kasalanan kaysa sa katotohanan. Ang totoo niya, pinagtatawanan tayo na sa limutan. Katulad ng pinagtatawanan si Noah. Ba't kayo ganyan? Dahil hindi tayo majority, minority lang tayo. Karamihan, ibang ginagawa nila. Sa 1 John chapter 2:15 hanggang 17. Do not love the world. Ito po ang ibig sabihin ng ang mga salita ay depende, ang kahulugan nila ay depende sa konteksto. Ang salita sa sanglibutan, alam po ba niyo yung subject na cosmos? Noong unang panahon, paborito ko yun eh. Hindi ko lang, mayroon pa ngayon. Iba yung lasa, no? Unique, masarap. Yun ang salitang sanglibutan sa Grego, cosmos. Kumisa, ito'y tumutukoy sa lahat ng nilalang ng Diyos. Kumisa, ito'y tumutukoy sa mga tao. Pero ito'y tumutukoy sa kasalanan ng sanglibutan. Interestingly, yung pong cosmetics. Yung mga pinagpapaganda ng mga babae. Ngayon, pati lalaki na, yung mga member ng federasyon. Alam niyo saan nanggaling yun? Cosmos. Cosmeticos. Ang mga Grego, nilove sila sa cosmos. Gusto sila may katulad ng kagandahan ng cosmos. Kaya makikita niyo yung mga statwa ng mga Grego, wala silang damit. Dahil sa kanila, maganda ang katawan ng tao. Cosmos. Kaya yung mga makeup, ginagawa yan, para maging katulad ka ng cosmos. Mukhang gaganda ka kanina. Yun ang pinanggalingan. Do not love the world or cosmos or the things in the world. Yun ang ibig sabihin. Yung mga bagay sa libutan. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, so alam natin dito, hindi ito yung sanglibutan nilalang ng Diyos. Dahil kung yan ang sanglibutan nilalang ng Diyos, galing sa tao sa Diyos yan. Pero yung mga bagay na ginagawa ng sanglibutan, ganyan, the lust of the flesh, ito yung mga desire ng mga tao. The lust of the eyes, nakikita niya. And the pride of life, yung pagmamataas, ang dinararapat, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away. And the lust of it. So, kung iniibig mo yung bagay sa limutan, sabi ni John, tandaan mo, mawawala yan. Pati na mga bagay sa limutan, mawawala yan. But he who does the will of God abides forever. So, nung pagpiliin mo, yung nawawala, yun na natin ang Panginoon niya. So, sinasabi sa atin dito, huwag natin ibigin ng masasangang bagay ng sanglibutan natin, hindi tayo maliligtas. Ito'y katulad ng kanina. We are doing good. Sapat na yun. Wala naman anong ginagawa sa bagay. Hindi mo kinakalimutan ng Diyos, sabi nila. Pero hindi tayo maliligtas sa kabutihan lang kasi naulitin natin doon eh. Saka isipin natin, mag-isip tayo mabuti. Meron ba talagang tao absolutely na mabuti? Wala. Lahat ng mga tao ay may kakulangan. May kasalanan. Kaya nagkakamali. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment. A devout man and one who feared God with all his household and gave alms generously to the people and prayed to God. Ano bang hanapin mo sa tao ito? Yung buting tao siya. Di dapat ligtas na siya. Hindi siya ligtas eh. Tingnan niya susunod na babasahin natin. Ito pa rin si Cornelius. And he told us, si Cornelius, how he had seen an angel standing in his house
who said to him, "Send men to Joppa, and call for Simon, whose surname is Peter, who will tell you words by which you and your whole household will be saved." So nagpapatunay, kahit naghanap pa kagandang kabuting tao si Cornelius sa ginagawa niya, hindi pa rin siya maniligtas. Kailangan pa rin siyang mapangaralan ng Ebanghelyo at sumampalataya sa mundo sa Ebanghelyo para sa maligtas. So hindi natin pwede sabihin, mabuting tao mo. Pwede mong sabihin yun. Pwede mong sabihin sa tao, mabuting tao ka. Pag sabi mo pala na mabuting tao ka, hindi ko mabuti. Dahil nagsisinungaling ka, di ba? Meron kang kakulangan, nagkakasala ka. Paano mo nasabi mabuting tao ka? Technically speaking, walang mabuting tao. Dahil lahat ng tao nagkakamali. Pag sinabi natin mabuti, sabi nga ng ating Panginoon sa isang nagsabi, mabuting guro kanya. Anong gagawin ko para makapasok sa araw ng Diyos, sa langit? Bakit mo tinatag mabuti kanya? Isa lang mabuti, ang Diyos. Kanya. So pag inisip natin yun, pag ang Diyos lang ang mabuti, ano kalagayan ng tao? Hindi tayo mabuti. Paano mo sasabihin, kayo mabuti? Hindi in effect, hindi ka naman talaga mabuti. Dahil nagkakasala tayo, nagkakamali. So hindi natin pwedeng gawin, sabihin na, buting tao ako eh. Niligtas ako ng Diyos. Paano si Cornelius? Mayroon ba tayong masasabi doon sa description sa kanya? Meron ba masasabihin dyan na masamang tao siya? Hindi, pero bakit kailangan siya maligtas? So hindi natin pwedeng ilagay yung reason na mabuti ako nga mo. Kailangan mo pa rin ng kaligtasan dahil ng katotohanan, lahat tayo nagkakasala. Bakit ang idyuman, ano? Yung po yan, ace yun, ace. Yung nakikita, matanda rin gumagawa. Eh. So John chapter 12, hindi ko naman kinaya yung matanda, dahil dyan. Sabi nga, hindi lahat ng tao tumatanda. So pag kahit tumatanda tayo, it's a privilege. Dahil hindi lahat ng tao ay tatanda. May namamatay ng aga eh. May pinanganak, namatay na eh. So in effect, maganda kung tumatanda tayo. So John chapter 12, verse 42 to verse 43, ganyan. Nevertheless, even among the rulers, yung mga namumuno sa bansang Israel, many believed in Him, naniwala sa Panginoon. But because of the Pharisees, yung mga Pariseo kasi, sila yung para bagang merong kapamahalan o authority sa mga sinagogue. Kung gusto mo maging tagapagturo sa sinagogue, kailangan malapit ka sa mga Pariseo. But because of the Pharisees, they did not confess Him. Kung naniniwala sila sa Panginoon, pwede na sinasabi. Lest they should be put out of the synagogue. For they love the praise of man more than the praise of God. Hindi, dapat baliktad siya. Dapat gusto natin ng papuri ng Diyos. Kaysa sa papuri ng tao, malay mo, binubola ka lang ng tao, hindi mo naman alam mo. Kasi may gusto lang siya, kaya pinupuri ka ng pinupuri. Pero yung puri ng Diyos, totoo yun. Dahil may nagsusunungaling ng Diyos. So may maraming mga taong gano'n. Ikinaihiya nila na sila pupunta sa isang pananampalataya, nakakaunti lang. Isang pananampalataya na walang kapangyarihan sa lipunan. Isang pananampalataya hindi sikat. Kaya gusto nila papuri ng tao, kaysa papuri ng Diyos. Kung hindi tayo pinupuri ng mga tao dahil tayo ng Kristiyano, so what? Hindi rin naman nila pinuri ng ating Panginoon sa pumunta sa lupa. Pinuri ba nila yung Panginoon? Hindi. Pinatay nga nila. So yung kung gano'n ang kaisipan ng mga tao sa Panginoon, pero hindi naman yung kaisipan nila sa atin. Pero regardless, ang gusto natin na ligtas. Dahil pag pinahuna natin ng papuri ng mga tao, hindi ka maliligtas. Hindi ka liligtas ng Diyos. Kung papuri ng mga tao ating gusto, tinahanan. O kaya tayo po yung bias. Meron na tayong iniisip. Ayaw natin buksan ang ating kaisipan. Pag sinabing bias ka kanya, hindi ka nakikinig. Di ba, may nag-aaway. Kinikiligan mo isa doon sa nag-aaway. Kung sasabihin, bias ka sa kanya. Pakinggan mo muna ako. Yun ang ibig sabihin, no?
Pag bias ka, may kinikilingan ka. Hindi ka nakikinig ng reason o katwiran. Pagka sinara natin ng ating mga mata at tinakpan natin ng ating mga tenga sa katotohanan, hindi ka maliligtas. Kailangan buksan ang iyong kaisipan at yung mata doon sa katotohanan. Regardless kung anong dati mo pananampalataya. Parang palisin mo muna yung pinaniniwalaan mo. Makinig ka muna sa Panginoon. Tignan mo kung ano sinasabi ng Panginoon. Kumpara mo sa yung pinaniniwalaan. Dahil yung pagkaganon ng ating kaisipan, ay maliligtas tayo. Sa Matthew 13 verse 15. Bakit anong nangyari sa bansang Israel? Isipin niyo ang bansang Israel, bansa ng Diyos. Lahat ng protection, patnubay, nasa kanila. Bandang huli, hindi mo sila naniniwala sa Panginoon. Ano nangyari sa kanila? Dito sa Matthew chapter 13 verse 15, for the hearts of these people, hindi yung tumitibok-tibok kayo ng kaisipan. For the hearts of these people have grown dull. Parang, di ba, ano sinasabi natin sa estudyante na mahirap makaunawa? Mapurol, ganyan. Di ba mapurol? Mapurol ang isip mo, ganyan. Ganon din na ginamit ang salita ng Panginoon. They've grown dull. Mapurol, ganyan. Their ears are hard of hearing. Okay? Sila ba'y bingi? Hindi. Kaya hard of hearing, kahit anong marinig nila, ayaw nilang unawain. Hindi ba katulad din kung ikay bingi? Kung ikay bingi, wala kang naintindihan. Dahil wala kang napapakinggan. Mabuti mo yung bingi, talaga walang mapapakinggan yun. Pero hindi sila bingi. Ayaw lang nilang unawain. Narinig nilang sinasabi ng Panginoon. And their eyes, they have closed. Kahit nakikita nila yung ginagawang himala ng Panginoon, hindi sila naniniwala. Lest they should see with their eyes, pag binuksan nila kailang kaisipan, and hear with their ears, lest they should understand with their hearts. So hindi po puso yan. Ito yung ating kaisipan. And turn so that I should heal them. Ano yung sikreto para maligtas ka? Buksan mo yung kaisipan mo kanya. Pakinggan, buksan mo yung pagkaunawa. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang paniwalaan mo. At yung pag-agalagin ng Diyos. Yun siya yung mga kasalanan. Yun ang sabi ng Panginoon. Dito po sa Acts 7 verse 57. Si Stephen, kung ano man po yung tama, nangaral siya. Kayo kanyang mapurol, stiff-neck, kanyang. Uncircumcised heart, babaksik yun. Pinatay yung kanyang matuwid, sabi ni Stephen. Anong ginawa nila? Then they cried out with a loud voice, stop their ears, ganyan. Sabi niya, yung isip sabihin, huminto ka na, ganyan. And ran at him with one accord, pinatay si Esteban. Maliligtas ba sila? Hindi, dahil tama yung sinasabi ni Esteban, gumamit siya ng mga talata. Pero ayaw na makinig. Pinatay si Esteban. Maliligtas ba sila? Hindi. They were biased. Hindi nila binuksan ang kailang kaisipan sa katwiran ng Diyos. So pag gano'n ang ating kaisipan, hindi tayo maliligtas. Kailangan natin buksan. Kahit tayo Kristiyano na, pag binuksan natin ang Biblia, kailangan buksan ang kaisipan. Tignan mo kung sinasabi ng Diyos. Hindi gusto mong mapakinggan. Kasi mga tao, pakikinggan ka lang nila, pag sinabi mo, yung gusto nila mapakinggan. Pagka sinabi mo yung ayaw nila mapakinggan, hindi ka na pakikinggan. Dahil ayaw nila yung sinasabi mo, wala silang pagmamahal sa katotohanan. Dahil hindi sila interesado. Sila yung nabulag, nadaya. Pag nadaya tayo, gano'n mangyayari sa'yo. Naniniwala ka na doon. Hindi ka na maniniwala kahit sabihin ng iba. Tingnan po natin ang mga talata po. Sa Parang Thessalonica, chapter 2, verse 10 to 12, 2 Corinthians 4, chapter 15, verse 14. And all of righteous deception, pandaraya, among those who perish, yung mga hindi maliligtas, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Yun lang ang pagpag-asa mo yung katotohanan. And for this reason, ito ang gagawin sa iyo ng Diyos. Ayaw mong maniwala, bahala ka na kanya. Bahala ka na.
Ito yung ibig sabihin, God will send them a strong delusion. Ang ibig sabihin lang, ipababayaan ka ng Diyos. Wala ka nila sa gagawin sa'yo. That they should believe the lie, that they all may be condemned. Sino? Who did not believe the truth, but had pleasure in righteousness. So, yung dadaya sila eh. Yung pumalungkot sa sanglibutan, ang dahil mabuting tao, mga tao gusto natin, mahal natin mga tao, pinadaya sila eh. At dadaya sila, hindi na nakalis sa kanilang pagkadaya. Yun ang problema doon. Wala silang pagmamahal sa katotohanan na magbubukas sa kanilang sitwasyon. Ano sabi ng Diyos? Pababayaan ka na ng Diyos. Wala siya magagawa. Kung dinaya mo na yung sarili mo at naniwala ka na sa kasinungalingan, ano pag gagawin siya ng Diyos? Until such time na buksan mong kaisipan mo at makinig sa kanyang salita, wala siya magagawa sa iyo. Hindi ka niya naliligtas. Hindi ka niya nahahabulin. Wala kang pahabol effect sa Diyos. Ayaw mo, mahala ka. Hindi ka niya nahahabulin. Pag inahabol natin ang tapos, tinuturo natin katotohanan sa kanila eh. Okay yun. Pero pag tumalikod sila, hindi ka na nahabulin ng Diyos. Nababayaan ka na niya. Kasi tinakwil mo siya. Hindi mo tinanggap ang kanyang sinasabi sa iyo. Kasi Corinthians 4:4, whose minds the God of this age, yan si Satanas, has blinded him. Who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, which the image of God, should shine on them. Pwede lang tayo maapektuhan ng Ebanghelyo ng Panginoon kung bukas ang ating kaisipan. Kung sinarad mo, wala na. Kung sinarad mo yung pinto, hindi na papasok yung liwanag sa bahay mo. You close the door. Sabi sa 2 Corinthians 4. Sa Matthew 15 verse 40, let them alone. Hindi na sila habulin. They are blind leaders of the blind. Ganyan. Imagine po niya, lagay mo sa literal. Nagdadrive na sasakyan mo, bulag. Kahit bulag ka rin, saan kayo pupunta? Aksidente kayo. Hindi sabi ng Panginoon. And if the blind is the blind, wala pang kotse nun eh. Naglalakad lang. Both will fall into a ditch. Mahuhulog kayo sa kanal. Masasaktan kayo ngayon. Mapapahamak kayo. So, huwag tayo maging bulag. Sabi ka, kahit na nagtuturo ay isang Kristiyano, hindi tayo bulag. Buksan pa rin natin ang ating isa pa sa sinasabi niya. Totoo ba sinasabi yan o hindi? Kailangan natin sumatin niya sa Biblia. Hindi natin tatanggapin lahat, basta-basta. Hindi tayo basta-basta naniniwala dahil may salita na doon siya na nag-check kung totoo nga sinasabi, hindi. So, kung tayo po ay nadaya na, we're blinded, eh, mahirap na po tayo magkaroon ng kaligtasan. O kaya kung Kristiyano tayo po yung naging hindi tapat. Walang once saved, always saved. Kung minsan, we fail to grow spiritually. Hindi tayo lumago sa ating pananampalataya. Tingnan po natin. Dito po sa 2 Peter chapter 1, 5-10. Mahaba po ito. Now, for this very reason also, applying all diligence. Tingnan niyo yung salita niya. Applying all diligence. Sabi ni brother, A-L-L. In your faith, meron na tayong pananampalataya na tayo nabautismohan. Meron na tayong pinaniniwalaan. Pwede tayo matatapos doon. Ganyan. Supply moral excellence. The son of virtue. Ang moral excellence, ikaw ay titindig sa katotohanan regardless of the consequence. Ganyan. And in your moral excellence, knowledge. Dagdagan mo pa ng kaalaman. Hindi sa iyong sarili, sa salita ng Diyos. And in your knowledge, self-control. Dahil ito po susi para din ay magkasala. In your self-control, perseverance. Pag nakakontrol natin ng ating sarili, pwede tayo magtiis. Ganyan. And in your perseverance, godliness. Sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. And in your godliness, brotherly kindness. Yun ang ating pagmamahal sa bawat isa bilang magkakapatid. Anong pinakamataas? And your brotherly kindness, love. Ito ang pinakamataas. Ang pinakamahirap. Ang salitang L-O-V-E sa English, L-O-V-E lang.
Pero sa salita Grego, ito po yung agape. Ang ibig sabihin ng agape, ito yung sacrificial love. Ibig sabihin, ginagawa mo yung mga kabuti para sa iba, regardless kung anong damdamin mo sa kanila. Katulad ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Kahit kaaway tayo ng Diyos, dahil tayo mga makasalanan, niligtas pa rin tayo ng Diyos. Yun ang pinakamataas ng taas ng pagmamahal. Yun dapat tayo makarating doon. Hindi yung nawawala na yung effect ng emosyon sa'yo. Ibig sabihin, gagawin mo, mahirap gawin yan, di ba? Pero yun ang sinasabi sa atin na dapat natin gawin. Ayon po sa sinal po ni Apostle Peter. Hindi tayo nagbunga. Ito yung ibang salita, ibang parang na pagsasalita. Hindi ka lumago, hindi ka rin nagbunga, pareho lang yun. O kaya, lumago yung punong kahoy, pero wala sa bunga. Pag ang isang punong kahoy, isang halaman na expectedly ay magbubunga, tapos yung nagbunga, pero anong klaseng pakinabang mo doon? Nagdudumi lang sa yung dahon niya. Tapos sa bagyo, pwede pa bagsakan ng tahanan mo, tapos wala siyang bunga. Anong kwento nun? Wala. Useless. Di ba? Ganun din tayo pag hindi tayo nagbunga. Dito po sa John 15:1-6, I am the true vine. Yung salitang vine, yun po yung grapevine. Hindi yan namang klaseng vine. Hindi ko lang maintindihan. Napahiyak siya ako nun eh. Pag nilagay mo silang yard, hindi naman sa vineyard, ganyan na. Pag gano'n ka, vine, and my Father is the vine dresser, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Pag hindi yung sanga na hindi pinuputol yan. And every branch that bears fruit, it prunes. Nililinis nila para magbunga pa ng marami. Then it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So naglalagay siya ng ilustrasyon. So titignan nyo nga niya yung puno ng ubas. Yung mga sanga, hindi sila magbubunga kung hindi sila nakakabit doon sa vine, di ba? Ganun din kayo, hindi kayo magbubunga, maliban kayo nasa akin, sabi ng Panginoon. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Susunugin ka na lang. So pag hindi tayo nagbuha bilang mga Kristiyano, susunugan din po tayo mga kapatid. Kung hindi tayo naging tapat sa Panginoon. Ang kalagayan natin sa huli, mas masaw kaysa noong una. Kaya kung nalungkot pag ang isang Kristiyano ay tumalikod, napakahirap siyang ibalik. Ang kanyang kalagayan ay mas masahol kaysa nung hindi pa siya Kristiyano. Dito po tayo magtatapos. Ano po? Sa 2 Peter chapter 2 verse 20, for if, after they have escaped the pollutions of the world to the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, nung natakasan nila karamihan ng sanglibutan sa naging Kristiyano, they are again entangled in them and overcome. Natalo sila muli doon sa iniwanan nila yung kailang inyong kasalanan. The latter end is worse for them than in the beginning. Kasi nung simula, wala kang alam. So tinuruan ka. Ngayon, meron ka ng alam. Tapos bumalik ka sa dati, ganyan. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness. Hindi naman ibig sabihin ni Pedro, wala tayong makinig, ganyan. Ang sinasabi lang, kung ano na sitwasyon nyo ngayon. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it, to turn from the holy commandment delivered to them. Paalis ka rin doon sa upatas na banal na utos. But it has happened to them according to the true proverb, a dog returns to his own vomit. Nakikita natin yun. Yung aso magsuspa, kakainin yung suka niya. Hindi natin ginagawa bilang tao, di ba? And I saw being washed to her wallowing in the mire. Yung babaeng baboy, pag liliguan mo siya, babalik sa putik ganyan.
Eh di masahol yung siyempre, ninukasan mo na. So ito po may iba-ibang dahilan na bakit maraming tao di maliligtas. Pero may part 2. Ito po ay ituturo natin sa susunod na linggo. So kailangan po nating maligtas. Dahil, number 1, mamamatay tayo. Hindi natin alam kung kailan. Pangalawa, darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan. At nakatulad tayo. So kailangan tayo maging handa palagi. Tayo po, hindi tayo katulad ng mga empleyadong regular employee, hindi tayo regular employee. Sa harapan ng Panginoon, tayo arawan lang. We live on a daily basis. Daily basis lang tayo. Kung namatay ka, hindi tayo handa, yun po, pasok lang. So maraming salamat po sa inyo. Pakikinig. So ito po ating mag-aaral po sa mga kapatid.